Hello mga kadads! Welcome again to my channel, Mark TV. Sa araw nito o sa video nito mga kadads, ang topic natin, it's about sa water leak. Paano nga ba nagkakaroon ng water leak ang aircon natin? So dito explain natin sa video to kung ano ba yung mga dapat gawin para maiwasan ang pagkakaroon ng water leak ng aircon natin. So dito sa video nito, ang brand na gagamitin natin mga kadads ay TCL Inverter Split Type. So dito muna tayo sa split type aircon. Bakit nga ba nagkakaroon ng water leak yung aircon natin? So mga kadads, bago natin umpisa ng video nito, so kung may comment kayo about dito kung bakit nga ba nagkakaroon ng water leak ang aircon natin. So kung meron kayong comment nyo sa baba. At syempre, kung bago ka lamang sa akin channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So tara mga kadads, umpisaan na ba natin? Let's go! At finally mga kadads, ito na po yung sinasabi ko sa inyong aircon na may tulo daw. So TCL inverter siya. So dito sa bandang right siya tumutulo. Napakalakas daw ng tulo niya. So pwede ka daw maligo, sabon na lang yung kulang. Joke lang mga kadads. Ayan. So mamaya napapansin po ba kayo sa pagkakalagay ng aircon? So mamaya explain natin. At ito pa ang nakita ko mga kadads. Ayun yung electric panel niya nasa baba ng aircon. So napakadelikado po niyan mga kadads, lalo na kapag nagkalik, then tumulo dyan, pwedeng magkaroon ng short circuit. Huwag naman sana ha. So tara mga kadads, let's go. At ito mga kadads, at nabuksan na natin siya. So may tulo nga ba talaga siya? May water leak ba siya? So ito titingnan natin. Ayan, bubuksan ko lang yung flash ko mga kadads. Ayan, so pagbukas ng flash, may napansin ko nung parang basa. Ayan, so umaapaw na talaga siya mga kadads. Ayun po yung sinasabi ni sir. So napakadumi na rin po ng aircon niya. So paano ba nagkakaroon ng water leak? Saan ba ito nanggagaling? Bakit nagkakaroon ng water leak? Paano ba ito maiwasan? Ano ba yung mga dapat gawin mga kadads? So dito sa video to mga kadads, tatalakayin natin yan. Kahit panoorin nyo hanggang dulo mga kadads. So tara mga kadads, let's go! At ito na nga mga kadads, tatanggalin ko lang itong mga tornilyo dito sa gilid, no? Para makita po natin ng maayos. Ayan po yung tubig, nakaapaw na. Konting-konti na lang mga kadads at tutulo na talaga siya. At syempre mga kadads, titingnan din natin siya dito sa fan blade niya. Ayan, so yung fan blade niya mga kadads, pansin mo na napakakapal ng alikabok niya. Ayan, so puno na rin po siya ng alikabok. Kaya medyo mahina na po yung lamig niya. So isa din po pala sa concern ni sir yun mga kadads. Ayan. Then ito mga kadads, natanggal ko na yung mga tornilyo. Then paggangat po dito sa coil niya, ayan po yung makikita yung tubig. Kung mapapansin nyo dito, konti na lang talaga mga kadads at aapaw na siya. At syempre dito rin mga kadads, ayan. So banda tayo naman dito no mga kadads. Ayan, so ayan, nakikita ba sa camera mga kadads yung tubig? So parang malabo. Dali, side ko lang ng konti Pasensya nyo na mga kadads. Medyo nahihirapan kasi ako dito sa paghawak ng camera. Ayan. So ayan. So kitang-kita na yung tubig mga kadads ha. At ito na nga mga kadads, yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng bara yung aircon natin. At finally mga kadads, ito na po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng water leak yung mga minamahal nating aircon. Dito sa planggana natin mga kadads, may mapapansin kayo parang buo-buo. Ito po yung mga tinatawag nating jelly. So napaka-jelly nila. So saan ba nanggagaling itong jelly to mga kadads? So napapaisip ko yun, bakit nagkaroon ng ganyan yung aircon natin? Saan nanggaling yan? May naglagay ba para magkaroon ng ganyan yung aircon natin? So ito mga kadads, ipapaliwanag natin. So base dito sa nalalaman ko mga kadads, nagkakaroon ng ganyan yung aircon natin o yung jelly dahil po sa nahihigop niyang dumi. Tapos yung condensate water natin, nahahalo yung dumi, then nababasa siya o yung tinatawag nating moisture nung o pagtutubig ng aircon natin. So yung mga tumutulo doon sa labas, ayan po. Then hanggang sa mabuo siya, then pagpunta niya sa drain pan, ayun po, nabubuo na siya doon. Tapos pag ni-stop mo yung aircon, pinatay mo, hanggang sa matuyo siya, naninigas. Tapos pag pinaandar mo ulit, ayan po siya. Mababasa siya ulit, tapos aagos sa drain hose natin. Tapos pag pinatay mo ulit, ayun maninigas siya, hanggang sa mabara na yung aircon natin mga kadads. Ito po.
Nahihirapan po ako dito, medyo maraming madumi siya at ayaw pong umagos talaga. Kaya binunot pa namin yung drain hose niya kanina. Then ito, binubugahan ko po yung PVC pipe, drain pipe niya po. Ayan, para po sure tayo at wala tayong back jam mga dads. At finally mga dads, dito na tayo sa outdoor niya. So mga dads, may katanungan lang ako sa inyo. Ano ba yung disadvantage at advantage ng nasa taas ng bubong yung outdoor natin mga dads? At syempre, iwan nyo yung sagot nyo dito sa comment section. So, babasahin ko yan. Nandito nga pala tayo sa Bria Magalang. Ayan, medyo mababa yung mga kuryente niya. Ingat-ingat mga dads. At ito, natanggal na natin yung mga cover at yung fan blade niya. Ang kailangan na lang natin, sprayan siya ng paka-sprayan. So, tulad po ng dati, sprayan natin siya sa harap and then sa likod. So, back and forth po para yung dumi ay matanggal talaga mga dads. Ayan. So, nakikita nyo naman mga dads na nangingitim yung bubong natin. Ayan po. So, mamaya yung alulod pala. Alulod. Ano ba sa Tagalog yun? Basta yung alulod ay sprayin din natin. So, medyo maitim siya. So, hindi ko na na-video dito mga dads kasi ayan na naman po yung araw. So, sobrang init po. Saka kaya po mga minamahal namin may aircon dyan. Mga customer, ipalinis nyo na po ang ating mga aircon. Ay, kayo lang po pala kasi wala po kaming aircon. So, baka naman, pang merienda dyan. At ito mga dads, binibilisan ko na yung pag-i-spray. So, ingat lang po natin yung board. Ayan po. So, na-spray na po natin pala tong alulod niya. Yan po yung inaanod kong alulod. Ay, so, gutter mga dads. Ayun, buti naalala ko. Ayan po yung kuryente sinasabi ko. Ingat po tayo mga dads. Be safe, be safe. Pag po natin madaliin ang lahat. Safety first mga dads. So tara mga dads, sampulan na natin. Let's go. At ito mga dads, at isasample na natin siya. So yung banda dito mga dads, dito yung tumutulo. Then siyempre, obserbahan natin yan kung may tutulo pa ba. Para habang nandito tayo, ay maayos pa natin kung meron tayong pagkakamali. So kung may mga back job tayo mga dads, huwag tayong mahiya. So dyan tayo nagsisimula. So tara, kain muna. Ayan. So maraming salamat po kay Sir Ariel Dizon sa libreng palunch siya sa atin. So, thank you po kay Ariel Dizon, sa Kuya Ariel. So, sa pakain na. Ayan. So, kain na. At finally mga dads, at nakita nyo kung ano ba yung mga ginawa natin para matanggal yung bara, yung aircon natin. Ayun. Umpisa natin mga dads, ano ba yung mga reason kung bakit nagkakaroon ng water leak yung aircon natin. Una, yung pagka-slant niya o yung pagka-level niya. Dito mga dads, mapapansin mo na mas mababa yung pwesto ng kaliwa kaysa dun sa kanan. Kaya yung dating, yung tubig po, umaagos dito sa kaliwa, bis na dun sa kanan kung saan yung drain. Ayun, baliktad po yung level niya doon sa hose niya mga dads. So doon sa drain hose niya. Pangalawa mga dads, ayun sa paglilinis, maintenance, number 1 po yan. Kailangan po natin i-maintain yung paglilinis ng mga aircon natin para maiwasan natin yung pagka-water leak. At dito sa video to mga dads, napansin nyo ba yung PVC blue pipe na ginamit nila? At ito mga dads, pagpasok ko pa lang o pagdating pa lang namin kanina, napansin ko na kagad na, sir, parang maliit yung drain PVC pipe nyo. Dapat po mas malaki dyan, sir. Ang size po nito ay medya or 1/2. Ang standard po para sa mga ganyan ay 3/4 po. So parang pasok na pasok yung drain hose niya. Kasi mga dads, ang ginaganda pa ng mas malaking pipe, huwag naman sobra lagi mga dads, yung 3/4 kaysa sa 1/2 ay mas mabilis yung flow o mas maganda yung flow ng tubig. Parang ano lang mga dads, imagine na lang natin, eto, kapag guminom tayo ng may mga paboritong milk tea dyan, ayan. So, dyan tayo sa milk tea. Ano ba yung flavor na gusto niya? Pero hindi yan ang topic natin. Ayan. Halimbawa, pag iinom ka ng milk tea. So, di ba may mga bilog-bilog yung mga dads? So, sago ba yung tawag doon? O ngayon, gumamit tayo ng saktong-sakto ay doon sa straw. Saktong-sakto yung sago doon sa straw. So, pag sip-sip mo, ano ba yung mapipil mo? Okay naman, masisip-sip mo siya, pero medyo hirap. Compare natin dun sa mas malaki yung straw mo, compare mo dun sa sago, mas mabilis yung flow ng sago. So, bakit ba yung sinample ko mga dads? Imagine mo na lang yung dumi, yung sago. Ayun. So, ano ba yung mas mabilis lumabas para sa inyo? So, syempre, iwanan natin yan. So, i-comment nyo sa baba mga dads kung bakit mas mabilis yung pag-flow ng malaking pipe kaysa sa maliit na pipe.
Sana may natutunan kayo sa video ito. So don't forget to subscribe, then click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At shoutout nga pala kay Sir Larry Menil. So maraming salamat po sa suporta. At kay Sir Francis Bitug. So maraming salamat po. See you in my next video. God bless!